Good afternoon, magandang hapon po sa lahat, maayong hapon sa tanan. Thank you for joining us today and we welcome you to Bantay Kita's webinar on unearthing transition mineral accountability in the Philippines. And thank you so much as well to Father Saturnino Urios University for representing our technical and coordination team, and of course to Publish What You Pay, who is our funder for our activity this afternoon. The push towards green growth has been at the forefront of discussions surrounding the fight against the climate crisis. Expensive discussions from the private sector, mining industry, and governments on energy transitions have led to the transition mineral boom. Transition minerals are recognized as the raw materials necessary for the production of green technologies, such as nickel, copper, lithium, and cobalt. The transition mineral boom capitalizes on global movements towards green energy by scaling up demand for the extraction of these critical minerals. Energy transition discourse within the climate movement is mainly concentrated on scaling up renewables, seen through ambitious greenhouse gas emission targets. Projections argue that the actualization of a below 2 degrees Celsius future could require the extensive and energy-intensive extraction of over 3 billion tons of critical minerals and metals. Renewable technologies require increasingly significant amounts of minerals to produce in comparison to fossil fuel energy sources and are often concentrated in climate vulnerable and fragile states, with demand predicted to skyrocket across the Asia Pacific. Studies reveal that over half of global transition minerals are concentrated on or within close proximity to the lands of indigenous peoples and peasant communities. The Business and Human Rights Center has also tracked 495 human rights allegations concerning transition mineral extraction within the past decade, with 2/3 of allegations concerning socio-environmental violations against communities and civil society organizations. A study by the International Institute for Sustainable Development revealed that corrupt and fragile states are host to significant amounts of critical mineral reserves. Mining operations contribute 8 to 28% of global carbon emissions and is also responsible for mass deforestation and removal of carbon sinks, as well as the devastation of critical climate mitigating ecosystems, such as the mangrove forests. There remains a need to transform energy transition and climate change discourse, specifically to address the dominant issues that must be tackled in parallel: fossil fuel phase out and the transition mineral boom. Bantay Kita scoping study maps transition mineral value chains and climate and energy policy landscapes in the Philippines. It also identifies governance vulnerabilities and illustrates the nation's status within the global energy transition agenda. Specifically, this report provides an overview of the transition minerals of nickel, copper, chromite, and cobalt in the Philippines. For this afternoon, the format of our webinar presents our first speaker, who will be providing an overview of key findings within Bantay Kita's national level scoping study of transition minerals, followed by a panel session spotlighting 5 of Bantay Kita's community leaders, highlighting the lived experiences and demands of community members hosting the large-scale transition mineral mining. It is a great honor to have our community members join us as panelists today as they share their expertise, wealth of knowledge, and important leadership within social, environmental, and economic mining accountability on the ground. We are also encouraging the attendees to ask questions throughout the presentation in the Q&A chat box. There will also be an opportunity to ask individualized questions during the 20-minute open question period.
Questions can also be asked at the end of the panel session. And this webinar is being recorded so that others who are not able to attend will also be able to listen at their leisure. Now, I will be handling it to Angela, our technical consultant and lead researcher, to present the key findings of Bantay Quita's scoping study on transition minerals. Angela? Thank you so much, Membon, for that introduction, and magandang hapon sa lahat. Good afternoon, everyone. My name is Angela Ascension, and I am Bantay Quita's lead researcher on just energy transitions, and will be sharing our key findings from our national level scoping study on transition mineral accountability in the Philippines. Thank you so much for joining us today. It's such a great pleasure to connect with you, and really looking forward to our discussion this afternoon. So, unearthing transition mineral accountability in the Philippines at the intersection of the climate crisis, energy transition landscapes, and extractive industries. So to begin, I'd like to start off with a reflexivity exercise. Technologies such as our laptops and phones have become an integral component in the ways that we interact, work, and play. This technology has enabled increasing accessibility to global news and social connection in ways and speeds we could have never imagined prior. However, have you ever thought about who extracted the minerals within the batteries in our laptops? What kind of working conditions and labor were put into the creation of our everyday items? Where was your phone created? Are human rights upheld in the areas that provide the raw materials necessary to power our devices and our homes? We're incredibly privileged to have accessibility to these technologies, but at what cost? When talking about the viability of technologies and renewables as a solution to climate change, we need to center these conversations in how our consumption habits will impact those who provide and process the minerals in areas across the global south, such as in the Philippines. So what does transition mineral mining look like for communities hosting the raw materials necessary for a low carbon future? Let me walk you through climate inequity in the Philippines. So the Philippines contributes 0.35% to global greenhouse gas emissions, yet remains among the top 3 countries in the world most vulnerable to climate change. We're the 5th most mineralized nation in the world and hosting some of the largest nickel, copper, cobalt, and chromite reserves globally, which are all minerals necessary for the production of green technologies. We'll continue on that discussion later on. The Mines and Geosciences Bureau has projected an increase in 190 mining projects within the next 4 years under the transition mineral boom. Also, the Philippines is known as one of the deadliest places in the world to be a land defender and activist, with the mining sector being the most dangerous. On top of this, large-scale mining areas in the Philippines host the highest poverty incidence in the archipelago and are frontline to the world's most severe natural disasters. In terms of an economic situation of mining in the Philippines contributes 0.6% to the gross domestic product, not even 1%. And like mentioned, mining areas in the Philippines host the highest poverty incidences. And here we can see that Caraga Region 13, which is the mining capital of the Philippines, has a 33.2% poverty incidence rate, while at the national level, we have a 16.7%. So in our scoping study, we provided a climate and energy policy landscape analysis. And as a nation rich in transition minerals, that are necessary for a low carbon future, it remains critical to monitor, map, and assess the progress of climate and energy policy provisions at the national level and identify the energy transition and climate change legal mechanisms that will have significant influence on the demand of transition minerals within the nation. So these are some of the examples of legislative frameworks that have influence on the ways that transition minerals will be produced and extracted in the nation. These include, for example, the Electric Vehicle Industry Development Act 2022, Renewable Energy Act of 2008, but these can be seen in our scoping study once published on November 6th. So Bantay Quita's scoping study also provides an overview of the transition minerals of nickel, copper, chromite, and cobalt across the islands of Luzon, Visayas, and Mindanao. Nickel, copper,
chromite, copper, and cobalt are transition minerals that are necessary for the production of renewable energies and technologies. For example, nickel is a significant mineral within the creation of stainless steel and lithium-ion batteries for electric vehicles, whereas copper is specifically important in the electricity transmission and distribution network. And the total demand for minerals and technologies developed for renewable energy amounts to 5.8 megatons, or 24% of the total copper demand, which means that a significant portion of the global copper demand is derived from renewable technologies. In the Philippines, we also have chromite, which is essential in different energy transition technologies such as solar energy, hydroelectric, and wind. And lastly, we have cobalt, which is a key metal that is critical in for the production of lithium-ion batteries in electric vehicles and wind turbines, among others. And these are the areas across the provinces of the Philippines where transition minerals are found. So, recognized as the fifth most mineralized country in the world, the Philippines is ranked 4 for copper reserves, 5th for nickel, and 6th for chromite. The Philippines also possesses the fourth largest global reserve of cobalt, which is recognized as a nickel byproduct. And the MICC, the Mining Industry Coordinating Council, identified 28 operating nickel mining companies in the Philippines, which are found in the provinces of Zambales, that has 4, Palawan, which has 3, Davao del Norte, that has 1, Agusan del Norte, that has 1, Dinagat Islands, that has 10, Surigao del Norte, that has 6, and Surigao del Sur. So, in terms of an overview of the transition mineral value chain in the Philippines, the value chain is operationalized through 3 major components, consisting of the upstream, midstream, and downstream phases. So the upstream operations are focused on exploration of minerals, as well as extraction, whereas midstream phases are focused on refining and purification of raw minerals through smelting and processing of high-quality transition minerals necessary for the creation of electric vehicles. And then in the downstream value chain, we see that they become focused on manufacturing into renewable energy, technologies, and infrastructure for end-use products. So in the Philippines, we mainly focus on upstream stages of the value chain concerning mining and extraction. However, we do have some midstream operations. We have 3 in total across the nation, specifically 1 copper processing facility and 2 nickel processing units for midstream production. And the 2 nickel processing facilities are Coral Bay Nickel Corporation HPAL smelting plant and Taganito HPAL Nickel Corporation. However, transition minerals are not currently being processed downstream in the country. There is an absence in manufacturing plants for renewable energy and transition mineral infrastructures. And the Philippines transition mineral value chain remains underdeveloped due to a lack of procurement, technology development, human resource management, and infrastructure concerning midstream and downstream phases of supply chain operations. But we are also seeing evolving circumstances in terms of downstream aspects of the value chain. In Dinagat Island, they're thinking, San Miguel Corporation is thinking of creating a lithium-ion battery processing plant there. So in our discussion and analysis, we highlighted 4 major regulatory implications of transition mineral mining. The first being geopolitical dependency and economic trade reforms that favor market liberalization. So what we're seeing right now is that multilateral agreements concerning transition minerals are increasingly evolving. Geopolitical ties and the perpetuation of neocolonial economic and political dependency between the global north and the global south can be seen as an additional threat to the Philippines' resource richness in transition minerals. And some of the current policy instruments that have been proposed can be seen in the European Union's Green Industrial Plan and proposed Critical Raw Minerals Act, as well as the United States Mineral Security Partnership. There are also multilateral agreements within Asia that are seen in the Philippines and South Korea Free Trade Agreement, FTA, and the Regional Comprehensive Economic Partnership. Under the USEC of the Department of Trade and Industry states that there are 3 areas of cooperation that need to be signed with Korea.
specifically concerning green metals processing, new generation industries such as electric vehicles and renewable energy, as well as life science-based industries. So another one of the regulatory implications highlighted in the discussion are gaps in transition mineral data and a lack of financial transparency within government management of mining revenues. So data received from the Philippine Statistics Authority in 2022 stated that the total monetary value of Class A nickel, gold, copper, and chromite reserves reached 3 billion pesos in 2021. Based on the 2018 data, 74% of the payments went to the Bureau of Internal Revenue in the form of excise and other taxes, 10.7 to the Mines and Geoscience Bureau, and 6.9 to the Bureau of Customs. However, there remains a lack of data and publicly accessible plans on how these payments are being utilized by the said government agencies. The third regulatory implication is the current taxation and proposed mining fiscal regime under House Bill 8937 that decreases government shares for mining operations. So on September 18th this year, the House approved with amendments House Bill 8937, and it is the proposed mining fiscal regime. And so, for example, House Bill 8937 calls for a lower royalty tax within mineral reservation areas from 5 to 3%. And the proposed tax reforms have the potential to intensify inadequate transparency measures within mineral production and revenue agreements, and calls for an increased risk of tax evasion and corruption. And just to highlight as well, mineral reservation areas are located in Dinagat Island, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan, Del Norte, Palawan, and Tawi-Tawi, and these are where the majority of the nation's nickel reserves lie. These areas are also home to the Philippines' most biodiverse ecosystems, yet remain amongst the most climate vulnerable and economically marginalized. So the decreased government and community shares in the proposed mining bill will challenge the current weaknesses of the government in the implementation of safeguards to protect mining affected communities from the loss of critical ecosystems, watersheds, and livelihoods resulting from an increasing attractiveness of mining in the Philippines under the proposed tax reforms. And the last regulatory implication is focus on incentives for accelerated commercialization of electric vehicles and technologies, and a lack of competitive advantage within the Philippine transition mineral value chain. So at present, there remains a low number of midstream and absence in downstream phases within the nation's value chain on transition minerals, like I mentioned. However, the Philippines' 2023 to 2028 development plan plans to implement neoliberal regulatory incentives to accelerate the production, manufacturing, and commercialization of electric vehicles and technologies in the nation. And this can be seen in the Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program and the Electric Vehicle Incentive Strategy of the Philippines. But it's important to keep in mind the compounding social, environmental, and economic impacts that these regulatory incentives have on driving transition mineral demands in the nation. So to highlight, Bantay Kita understands that a truly just energy transition addresses all issues and communities impacted throughout the length of the green energy supply chain and ensures that no one gets left behind. So here it highlights from free and prior informed consent processes, FPIC, to the right to say no to mining in the beginning of upstream phases of the value chain. Communities should be protected all the way through the processing of transition minerals for the production of renewable energies and technologies within the midstream value chain, and all the way to the downstream processes of renewable energy infrastructure and implementation. So Bantay Kita calls for the need to uphold transition mineral accountability within the energy transition. So transition mineral accountability, otherwise known as TMA, is defined as the need to address the global transition mineral boom alongside democratic principles of community-defined justice and equity, which operate through strengthened human and environmental rights due diligence across the length of the green energy supply chain. This guarantees that frontline communities hosting the raw materials are socially, environmentally, economically, and culturally protected from mining and climate externalities.
So an overview of the scoping study's policy recommendations first are focused on the implementation of binding and human and environmental rights due diligence mechanisms within extractive operations that align with international law and human rights standards, such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. The second is operationalizing diverse legal tools, which provide social, environmental, and economic safeguards and social security nets for communities and critical climate mitigating ecosystems hosting large-scale transition mineral mining. This can also be seen, for example, in the Philippines through the LGU code, which operates under the principle of a government autonomy at the local level. And so they have the power to be able to implement executive orders and policy instruments that protect communities and ecosystems from externalities of the transition mineral boom. The third is to support the enactment of Senate Bill number 1125, an act providing for the creation of the Philippines Extractive Industries and Transparency Initiative, since right now it is a non-binding policy instrument. And the fourth would be to implement the subnationalization of the Philippines EITI to the regional and local levels where extractive industries take place. Our fifth policy recommendation is the expansion of PHEITI scope through the operationalization of 2023 EITI standards on energy transition and the creation of the Just Energy Transition Mineral Accountability Roadmap. Next would be to propose amendments to the 1995 Philippine Mining Act, and this includes reforms that address the impacts of the transition mineral boom. We also want to highlight the need to champion the Alternative Mineral Mining Bill to replace the 1995 Philippine Mining Act. And last but not least, we also want to ensure that future action-oriented research is undertaken concerning the impacts of the transition mineral boom on climate-vulnerable communities hosting the raw materials necessary for a low-carbon future. So thank you so much for listening, and I'll pass it over back to Ma'am Buon. Thank you. Thank you, Angela, for that informative presentation and for providing the national level overview on the issues concerning transition mineral accountability. And before we proceed, may we request everyone to introduce yourselves in the chat with the international community attending today. And it is now time to introduce our Spotlight community panelists. It is an honor to have Bantay Kita's grassroots organizers and community partners join us today to share their lived experiences of climate change and transition mineral mining. Today, our knowledge holders will be highlighting the social, environmental, and economic realities of communities hosting the minerals necessary for low carbon future. I am excited to introduce our first panelist, Kuya Alfred Ebra. Kuya Alfred Ebra is the chairperson of Libho Poblacion Payao Fisher Folks Association, or LIPOFA, of Barangay Albor, Municipality of Libho, Dinagat Islands. Their organization, whose members are former illegal fishers, was organized in November 2020. Their goal is to unite and to stop illegal fishing in the municipality to be able to ensure sustainability of fish supply for their livelihood. Kuya Alfred is currently the chairperson of the Municipal Fisheries and Aquatic Resource Management Council. Kuya Alfred, are you here? Emil, can you please spotlight Rachel Ebra in the participants? Thank you. Yes, just a second. I am our promoter. Thank you. The name is Rachel Ebra.
Sorry, could you repeat the name? I can't see it in the list. In the attendee list. Okay, wait. Mm, maybe he got disconnected. Maybe we can come back later for Kuya Alfred. Let us move on to Kuya Edgar Daginod. Kuya Edgar, are you ready? Yes, ma'am. Okay, so I'm gonna introduce you, Kuya Edgar. So, Kuya Edgar Daginod is the president of Esperanza Cansimong Irrigators Association or ESCAIRA of Barangay Esperanza, Municipality of Loreto, Dinagat Islands. ESCAIRA was established in 2017 with its mission of providing support to local rice farmers. Kuya Edgar is also currently working as a staff of the Provincial Action Center of the province of Dinagat Islands. Putol. Kindly spotlight Noni Daginod. Kuya Noni, please turn on your camera. Ay, okay. Okay. You have been spotted. Okay. Nana? Okay, Kuya Edgar, Hello, ma'am. are you Okay ready? na. Okay, Ayun. pwede na po. Pwede na po mag-share. Salamat po. Sige, maayong hapon. Sayara. Magbinisaya rata, ma'am. Pwede, padayon lang. Naman tayo translator. Okay, okay. So, sa wa pa makaila, ako si Edgar Daginod, taga Esperanza, presidente sa asosasyon sa Skyra. So, ang Skyra, gibuo ni sa atong usa sa departamento sa atong gobyerno mao ang NIA, so sa patubig. So sila ang nagbuo sa usa ka asosasyon niya, mao na ang ning gula nga pangalan ang Skyra ang iyang kuan. So ang Skyra meaning Esperanza Cansimong Irrigators Association. So kibali ako ikaduhan ako nga nahimong presidente tungod kay ang una ani ang ako manguyuan si kay Vicente Garrido unya na ninghawa man siya or nagpuli, sumauto nga ako mo ina puli. So isip kanang presidente, so ang among tumong ingon nga kami mo ina utahan o kuanan ani na pialan ani nga project sa gobyerno. So ang pagpaabot gyud sa tubig ngadto sa mga kabasakan sa atong mga mag-uuma. So mao na ang amo karon nga tumong ug mao pod ang tumong sa atong gobyerno nga ang paghimo niini nga project ang magadumala nini mao ang asosasyon. So isip kami ang gipialan. So ang among buhaton pod ani nga maatiman namo ni siya unya dili lang sa pag-atiman sa project nga naa diha nga nabutang na kundi pagtan-aw usab og pag sa mga posibilidad nga kanang mahimo ba nga makadistract sa pagpadayon sa pagsupply sa tubig ngadto sa mga kabasakan. So yun ani ang hitabo karon tungod kay dunay nakita namo nga mga problema sa amo nga patubig, dili lang dinhi sa Esperanza bisan pangadto sa utlanan sa Panamahon ug Esperanza, diin ang mausab nga barangay sa Panamahon aduna say kuan NIA dito. Doon na say project ang NIA dito. So sa patubig. Kunya ako kay tuaman sab ko gitrabaho dito sa maong area sa Layunggan sa utlanan sa Esperanza ug Panamahon. Mao na nga ang usa sa akong reklamo dito din ang maong basakan sa maong area nga dili na makahatag og maayong suporta sa tubig panahon sa tinghabagat tungod kay sa mga nakita man ninyo ang video nga mong gipasa nga ang basakan mas ubos kaysa
suba. Unya ang suba nahimo na siya nga kanang daghan na kayo nga lapok o labod nga ning tambak gumikan sa pag atong operasyon sa atong kuan sa atong mina. So mao na nga nagpaabot mi diani nga reklamo aron nga kini siya mabati o makita ang sitwasyon sa among area sa among mga basakan ug bisan pa sa mangrove nga nakita ninyo diha sa video nga among gipasa ug sa mga picture nga among gipasa diha para makita sa dili lang kami may makakita kun dili ang bisan pa sa uban nga mga kaubanan nga konektado sa bantay kita. Ug ang amo nga reklamo nga unta kini siya makita sa atong ahensya sa gobyerno o ilang matagaan usab kini og solusyon aron nga kini nga problema nga among ipabot mapangitaan yun og unsay sulbad niini. Unya ang problema nga among giatubang karon tungod kay daghan na may nahimo nga problema nga among gisagubang karon diri sa mao nga area nga nakulangan mi sa tubig doon na wala makatanom o wala na mo tanom tungod sa sitwasyon kay sa panahon sa ating ulan mosobra usab ang tubig, panahon sa ating habagat kulang ang tubig. So yun ana ang sitwasyon diha sa picture inyo makita nga ugana ang among mga basakan o wala matanumi o bisan pa ang atong mangrove aduna usay nahimo nga kadaot nangamatay kini. So mao na nga ang amo nga gusto namo ipaabot nga unta ang gobyerno adunay pagabuhaton ani nga kini siya matagaan og kasulbaran kay unsaon naman lang ang mga mag-uuma. Ug dili lang sa mga mag-uuma nga nagtanom og humay kundi bisan pa ngadto sa atong kadagatan din kini nakahatag usab og kadaot ngadto sa atong kadagatan. So sa nakita ninyo nga mga picture no mao na siya ang area nga mura na siya og disyerto ang suba yun ana na ang nahimo nga kadaot. So mao na nga unta matagaan ni og solusyon og hangtod sa mga nakadungog ani ug nakakita daning sitwasyon so unta na ato ning matabangan ang pagsulbad nini mapangitaan og mga pamaagi aron nga mahatagan gyud og insakto nga kasulbaran. So para sa mga mag-uuma nga nagapaabot nga unta matagaan og kasulbaran unta among gilauman nga dunay mosuporta nga magahimo sa angay nga pagabuhaton alang sa kasulbaran ani. So among awhag isip mga mag-uuma unta nga matagaan og pagtagad ang among mga reklamo o daghang salamat mayong hapon kanatong tanan. Back to you, ma'am. Umbon. Hello, ma'am. Undang. Thank you so much, Kuya Noni, ay Kuya Edgar, and Kuya Noni. Salamat Yes, welcome, po. ma'am. Okay po. So now we will proceed to another panelist. It is a great pleasure to introduce Kagawad Nelia. Kagawad Nelia Colandog is the president of Kampintak Farmers Association of Barangay Panamaon, Municipality of Loreto, Dinagat Islands. Kampintak Farmers Association was organized in September 2015. Kagawad Nelia is one of the incumbent barangay kagawads or the local council leader of the village. Let us listen to Kagawad Nelia. Kindly spotlight Kagawad Nelia. She's in the participants.
Sorry, can you repeat the name, please? Nelia Colandog. It's Leonila Colandog. Oh, I think she got disconnected also. We'll play the video of Kagawad Nelia instead. Just a second. She's rejoining. Just a second. Just a second. Okay, thank you. Leonelia Colandog. Maybe while we wait, I think she's Begin. disconnected. No, Nelia, can you speak up, please? Hello, Kagawad. Kagawad Nelia, naana ka? Kagawad Nelia. Oh, I think she got disconnected. Maybe we can play the video instead. Angela, please. Thank you. Okay, sounds good. Po ang president sa Kampintan Farmers Association dinhi sa Kampintan area ang kini amo ang kuan dinhi lugar sa mga batakan wala na ni matanong gikan ato 2004 2007 tungod sa damage puro din siya na damage nga area kini dinhi naay daghan og graba labod mo ni siya ang resulta na graba pati didto nga area kadto dito nga kanak-an dito palibot ini katapang ang gobyerno ini tungod ni sa damage na kuan puno sa graba na iya kuan graba niya po labon bunibon sa mga balas niya gikan sa bukid sa bukid niya gikan ambak sa suba niya mo ni ang suba na mo sa hindi ko nakabato para mulaw siya kay karon ang suba ug ang pasaka nag-level na at sa una suba ingon ana diri ra ang pasakan karon ana namo na nga inigkuan sa tubig inigulan mugawas na ag mga graba tanan arin na sa basakan dinhi una nga nangayo ko og tabang sa niya mo ni nakahimo kog protection dike pero paggawa sa akong protection dike asa pod ang pagka-damage tulida pod pag-ulan ni dinhi na damage inira nga year 2023 kay ubos naman ni kusog kaing ulan mo na siya diha urahin na ag akong kuan ya dito speakers labod pa na siya dito mo nang nagtabang nangayo og tabang nga maproteksyonan siya dito nga dili ag graba makaabot dito nya unsaon ni pag-desert unsaon to ang kay kadako mong gayud og gasto pati ang akong dam sa niya puno duha ka dam puros puno ang usa ka dam dili magamitan na kay puno ang gamay na lang nga dam ang among magamitan na nga naghangyo na ko ini daghan na akong giduulan nga matabangan ko pero hantod karon wa man ni maresolba nya kay karon panahon na kamahal na sa bugas
ambot ug unsaon ni makatanom ba ni mga tag-iya ini nga basakan. Thank you, Kagawad Delia. Maybe, Angela, we can replay the video since some of the participants cannot view it because they said it's a very small screen. Can we replay it in the original video? Thank you. Are you able to, Ang president sa are you able to see it now? Yes, we can see it now, but some of the participants cannot see it because they said it's in a very small screen. So if we can be able to play the original video, not the one attached in the link in the presentation. Oh, Oh, it's fine now. Some said it's fine now. Maybe we'll just Okay. replay. okay. Thank you. pinta. Angela, there's no audio. Graba. Pati dito nga area kadto dito nga kadak-an dito. Palibot ini. Katapang ang gobyerno ini tungod ni sa damage. Puno sa graba. Naya. Kwento. Graba niya po. Grabo. Bunbun. Ng mga balas. Yagikan sa bukid. Yagikan. Ambak sa suba. Kanya mo ni nga ang suba na mo. Dapat isang sa inyo mga bato para ulawon siya kaya karon ang suba ug ang pasakan naglibil na at sa una ang suba ingon ana diri ra ang pasakan karon ana namo na nga inig kuan sa tubig inig ulan mugawas na ang mga graba tanan ari na sa basakan inhi muna nga nangayo ug ko og tabang sa niya mo ni nakahimo kog protection dike pero paggawa sa akong protection dike asa pod ang pagka-damage itong dida pod pag ulan ni hindi na damage inira nga year 2023 kay ubos naman ni kusog kaing ulan mo na siya diha ulahin na ag akong kuan ya dito speakers labod pa na siya dito mo nang nagtabang nangayo og tabang nga maproteksyonan siya dito nga dili ag graba makaabot dito niya unsaon ni pag desert unsaon pag ang kadako mong gayud og gasto pati ang akong dam sa niya puno duha ka dam puros puno ang usa ka dam dili magamitan na kay puno ang gamay na lang nga dam ang among magamitan na nga naghangyo na ko ini daghan na akong giduulan nga matabangan ko pero hantod karon wa man ni maresolba nya kay karong panahon na kamahal na sa bugas ambot ug unsaon ni makatanom ba ni mga tag-iya ini nga basakan. Thank you so much, Kagawad Nelia. Salamat po. So now I'm gonna call on Kuya Alfred Ebra for his sharing. Kuya Alfred can no longer connect, so he will speak through my phone. Wait lang po. Hello, can you hear him? Kuya Alfred, please say something. Let's just try kung... Angela, can you hear him? Very slightly. It's Okay. quite
Mhm. That one. Still very, mahina pa rin. Yeah. Ano bang pwede nating gawin nito para maging malakas? Wait lang po. Not sure. Try again. Okay, Angela, maybe we will Yeah. proceed with Barangay Imelda of Tubahon's presentation. Yes, sounds good. Hi, everyone. So thank you so much for your patience during our webinar today. Our 5 community panelists are located in remote areas, hosting large-scale mining. So the internet connection is very weak and it's difficult to connect. But we really wanted to be able to take this time today to amplify community voices and really show the lived realities and experiences of communities that are hosting the raw materials necessary for a low-carbon future. And so it's such an honor to be able to have our community partners here today, despite the technical difficulties. So today we actually had our community partner, Sir Chad, from Tubahon in Dinagat Island. So Sir Chad, also known as Richard Pestalante, is incumbent Sanguinan Kabataan, which is a local youth council chairperson of Barangay Imelda, municipality of Tubahon, Dinagat Island. So Chard has been actively working as an environment and youth advocate in the province. His advocacies include the protection of the Tambongan Lagoon and the marine protected area that serve as habitats for baby sharks in Barangay Imelda. So Kuya Chard wasn't able to connect today. And so I just wanted to provide a little sharing on our experience at Bantay Kita in August when we conducted 17 days living in remote communities. And one of them, we had the honor of being able to learn from the communities in Tubahon, where Sir Chard lives and is a youth leader. And so I'll play this video and provide a little bit of a background on some of the experiences that we had when we were able to live in Tubahon. So in August, Bantay Kita technical staff were able to spend 17 days living in remote communities affected by the transition mineral boom in Dinagat Island. And Dinagat Island is the nation's largest nickel ore producer. So this island is a biodiversity hotspot and hosts to some of the most incredible natural landscapes I've ever seen personally, with baby shark sanctuaries where you can swim. And here's a video of one of them, and bonsai forests with the most diverse flora and fauna you can imagine. But the caveat here is that the entire island was declared a mineral reservation area in 1935, which means that for almost a century, the government has prioritized large-scale mining as the primary source of development in the region. So during our fieldwork for 17 days, we conducted community-based legal empowerment capacity building sessions in parallel with local level energy transition research. And so we were immersed with the communities, and in this short period of time, I truly felt the tangible effects of climate change. And so the second we got out of the van in Barangay Imelda, I experienced the most dystopian winds I have ever experienced in my life. They were so strong, and these winds did not stop for 4 days straight, 24 hours throughout the day. And the community partners gifted us a space to live in their wooden homes on stilts at the edge of the ocean. You could see this is where the view from that in this video. And the winds were so strong that I woke up several times in the middle of the night thinking that we would fly away because we were on stilts. And then when we were talking to the youth during our interviews, we asked, why are the winds so strong here? We've never experienced anything like this in Canada or in Manila personally. And the youth said, it's because tomorrow there'll be a habagat, a southwest monsoon, and a typhoon combined. And the most terrifying part is when we asked, is this normal for you? And they said yes.
And so we went on hikes with the communities where they showed us the devastation of nickel mining and their irrigation systems, watersheds, and mangrove ecosystems, and walked for hours through thousands of hectares of farmlands destroyed from the chemical runoff of nickel mining. And thank you so much to Kagawa Nelly and Kuya Edgar for being able to really showcase that in their videos and in their storytelling today. And here in Tubuhan, something that was really shocking and jarring for us was that the majority of children playing in the community had eye infections from the nickel dust, and there is a lack of doctors in the area to provide medicine for these infections. So on top of all of this, while we were conducting our fieldwork in Dinagat, we faced 3 to 24+ hour blackouts, 15 out of the 17 days we were living with communities. So an important question to ask when we talk about just energy transition is, how can we ensure a truly just energy transition in the face of energy insecurity? And so these are just videos of nickel mining barges that are moving from one side of the island to the other because the Habagat southwest monsoon was coming. And during this time, community members gathered to watch because they're actually destroying a fish coral farm in that video. And so these are the kinds of social, environmental, and economic issues that local communities have to face when it comes to nearby large-scale transition mineral mining and the impacts it will have on their livelihoods. So I'll hand it over back to Ma'am Bon to share the next presentation. Thank you so Okay, much. Angela. Thank you, Angela. Now let us hear from Kuya Alfred. We will try if you can hear him. Kuya Alfred, hello. Hello, ma'am. Yan, ma'am. Naririnig niyo na po. Can you hear him, Angela? Yes, perfect. Thank you, Kuya Alfred. Okay, Kuya Alfred. Kayo na po. Hello, ma'am. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Alfred Edra. Chairperson po sa Mututo po. Dito po nagpapati sa Dinagat Island po. Kung masishare ko lang po, kami po ay na-registered sa Dole noong November 2020. And then hanggang ngayon, aktiva kami. Tapos nung nakaraang ilang buwan po, pumunta po dito yung taga-Bantay Kita po. And then, isa po sa magandang proyekto po na napag-usapan po namin ay maipatuloy po namin yung ginagawa po naming artificial habitat po ng mga isda. Isa po yan sa livelihood po na malaki pong naitutulong po ng Bantay Kita po. So, sabi po ng papasalamat po na isa po ko sa naimbitahan po ng Bantay Kita para makapagsabi kung ano po ang mga pwedeng mangyari dito sa lugar po namin, lalong-lalo na yung lugar po namin ay isa pong mining po, reserve mining po sa Pilipinas. So, dito po sa lugar namin, meron po kaming sa problem po namin, sa lungsod namin ay yung LMC po, nag-start po to sa Pilipinas noong 2012 po sa lugar po namin. Ang ano lang namin is yung mga host barangay po ay medyo maganda ang ano ng company. Sa mga barangay po na hindi host barangay, medyo wala pa pong ano, nag-aantay lang po ng yung sa proyekto nila ng SPNC. So, ang munisipyo po namin, maganda po ang ano ng executive namin dito kasi sumusuporta talaga sa mga mangingisda po. Kasi nung 2021 po ay ipinalabas po namin yung ordinansa po sa pagprotekta sa karagatan po namin dito para maprotektahan din po yung mga mangingisda. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa po ang implementation po ng LGU namin, kasama po yung mga kasamahan kong mangingisda para pagprotekta po sa lugar namin. Sa awa po ng Panginoon, maganda po ang pahinatnan po. Kasi marami ng isda at hindi na kami pumupunta sa malayo masyado. Kapag masama po ang panahon, dito lang kami sa loob namin, sa loob namin, nakakapangisda po kami. So, yung company naman, sa lugar namin dito, may mga proyekto dito lang ibinibigay sa mga mangingisda, pero hindi naman lahat kasi sa dami po namin. Pero sa
Sa LGU po namin, nakakakuha po kami ng suporta, lalong-lalo na sa mga tulad ng mga kagamitan ng mga mangingisda, nylon, saka yung ginagamit pang iba. Saka mayroon din mga ibinibigay ng mga fiber boat. Nung last 2 months, isa yung grupo namin na mayroong 2 unit na benepisyo sa grupo namin at yun ay binigay namin sa mga kasama ng ilang bangka. So far, maganda naman ang ano lang namin sa company, sana mabigyan ng pansin ng NGB na yung mga patakaran po ng pagmimina ay mas ayos po ng maganda para hindi po masyadong malaki ang epekto sa lugar namin. Kasi ang isa pong mapapansin namin, yung company na yung nagsusukod lang po sa admin, may konting problema po kasi hindi sila makapag-rehab gawa ng yung area na minimina, yung lilipat na naman ng ibang area, kaya hindi ma-rehab yung area na pinagmiminahan nila. Kaya ang ano lang namin is talagang patupad po yung patakaran ng mga company kung ano po yung dapat na gawin para maibsan po yung magiging problema, lalong-lalo na sa karagatan po at doon lang po kami umaasa. Marami po sa amin dito ang inaasa talagang nangingisda lang po. Ang maganda sana po at mabigyan po ang pansin sa mga kinakaukulan natin, kahit yung lugar namin ay naka-reserve na po ng mina kasi hindi na po natin talaga maiwasan yan. Kasi sabi pa nila, mga higanting company po yan. Saka madali pong makapasok sa lugar namin kasi reserve po yung lugar namin. Ang ano sana namin at talagang pag-ibayurin mo yung mga patakaran na yung dapat nilang gawin para lalong-lalo na sa pagmimina, yung mga settling plan, yung mga settling plan po nila at ayusin po ng maganda para hindi puro-puro sa dagat. Kasi lalong-lalo na pag-ulan po sa amin, dumidiretso po yung mga putik sa dagat at yan po ay lumulubog sa ilalim at saka masisira po yung mga coral reefs po namin. Kaya ang ano namin talagang puno ng pansin kung anong patakaran kahit minimina dapat masayos po yung patakaran para hindi masyadong ipiktuhan yung mga nakatira po dito sa amin, lalong-lalo na yung mga mangingisda po. Saka malaki po ang pasalamat po namin na tulad nitong mga pagkakataon na ganito, mapaano namin yung mga hinaing po namin na hindi mo lang maikatigil yung pagmimina at mayroon pong magandang sa gobyerno ay mabigyan po ng pansin kung sino po yung karapat-dapat na magbantayan at para maiwasan yung mga problema na mga malaking problema lalo na sa kasagatan po namin. Yun po ang ano namin dito. Sa ngayon po, hindi pa masyado ang impact ng pagmimina sa amin kasi ito pa naman dito sa amin, okay ka naman. Pero kalaunan yan, pag hindi binibigyan pansin yung mga patakaran, talagang masisira po yung pagkakata namin saka yung mga anak buhay namin mapiktuhan po. Sana po mapansin po yan ng gobyerno at tulungan kami ng bandagita po at makaayos po yan. Hindi ko alam kung tuloy-tuloy pa po yung signal natin ngayon kasi mahirap pong signal namin dito. Pagpasensyahan nyo na po lang. Ma'am, maraming salamat po sa inyo po. Thank you, Kuya Edgar. Ay, Kuya, salamat po, Kuya. Kuya Alfred, salamat. Dagang salamat. Tawag po kami balik mamaya sa inyo. Thank you po. Bye-bye po. So that is Kuya Alfred of Lipofa. And now, the last but not the least, we have Sir Rene Pamplona joining us today to share his expertise
and incredible work mobilizing underground within mining affected areas. Rene is the Executive Director of Convergence Initiatives for Environmental Justice, based in Coronadal, South Cotabato. Rene leads the local coalition of rice farmers, irrigators, and people's organizations based in South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, and Sarangani province, who oppose the large-scale gold, copper, and coal mining in the areas, and providing assistance to the indigenous peoples who are impacted by the existing coal-fired power plant in the locality. Rene currently sits as the national chairperson of Alianza Tigil Mina, or the Alliance to Stop Mining. Rene, maayong hapon sa Rene. Kindly grant video and audio to Rene Pamplona. Hello, magandang hapon sa lahat. Okay ba audio ko? Hi Ren, yes Ren, we can hear you. Okay, Medyo maraming lakasan mo ng salamat. konti, Ren. Okay. Okay. So magandang hapon at maraming salamat sa pagkakataon na ito na makapagbahagi din ng aming mga pananaw tungkol sa usapin ng transition minerals at accountability. Paano, diretso na ba ako? Bon? Opo. Okay. So, ang maging title ng ibabahagi ko ay business as usual, business at all cost. Ang ibig sabihin ay walang pagkakaiba ang usapin ng transition minerals na pinapabida ngayon kumpara sa dating mukha pa ng pagmimina sa buong Pilipinas. Kaya binansagan ko na ganun pa rin yan, business as usual yan. Ang napakahalagang parte lang na hindi rin pinapatampok palagi at hindi ina-acknowledge ay yung karapatan ng bawat isa at karapatan ng mga komunidad na magsabi na ayaw namin. So yung the right to say no sa anumang klase na mining operation. Okay. So may ilang slides akong ipapakita, medyo bibilisan ko lang. Gusto ko lang makita din ng bawat isa na kung bakit ko nasabi na walang pagkakaiba. Nabanggit na rin siguro kanina ni Angela sa mga presentation. Pangalawa ay ano yung mga nangyayari na hindi kinukonsidera yung mga posisyon ng mga komunidad doon sa kanilang pagbabawal o paghihindi sa pagmimina. Na ibig kong sabihin, pag nakita nyo tong mapa na ito, dito ito ay sa parte ng Region 12, no? Ang Region 12 ay binubuo ng South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at parte ng katabi ng Maguindanao na probinsya. So sa probinsya namin, ayaw namin na may mga ganong klaseng proyekto. Alam mo kung bakit? Kasi pag mag-umpisa yung Tampakan Project, hindi lang Tampakan Project yung mag-uumpisa dito sa amin. Kailangan ng Tampakan Project ng kuryente mula sa coal-fired power plant sa Maasim, Sarangani, dito sa bandang baba. No, ngayon, ang coal-fired power plant na yan ay kailangan niya rin ng coal mula sa San Miguel Corporation Coal Mine Area sa Ned Lake, Cebu. So ibig sabihin, wawasakin mo yung Tampakan na 26,000 hectares na Financial and Technical Assistance Agreement, sisirain ng coal-fired power plant ang Sarangani Bay, ang 74,000 hectares na Sarangani Protected Seascape, at sisirain din ng coal operation ang Ala Valley watershed na nasa Upper Valley area. Kung bakit ayaw namin palagi, dahil ang Region 12 hanggang ngayon ay food producing region. Kami ang nagpapakain halos-halos lahat ng mga katabing probinsya na walang kakayahang mag-produce ng pagkain. Next slide please. Sige, bilisan na lang natin. So, kaya't binansagan namin ito na the Unholy Trinity of the South. No? The Unholy Trinity dahil magkakakabit yan mga kumpanya na yan. Ang may-ari ng Tampakan Mines ay siya ring may-ari ng coal-fired, ang may-ari ng coal-fired power plant
ay siya rin may-ari ng Tampakan. Rather, yung may-ari pala ng coal mine ay siya rin yung may-ari ng Tampakan mine. So, konektado silang lahat. Next slide, please. Okay. Ngayon, pag tiningnan ninyo dito, ganito karami ang mga kumpanya na naging may-ari ng Tampakan Project. Kung bakit ko sinasabi kanina na walang pagkakaiba, dahil pag sinabi na ba nating transition minerals, ay sasabihin na natin na iba ito sa kasalukuyang mukha ng pagmimina sa Pilipinas. Bakit nagkaroon ng transition minerals? So, ang gusto kong pupuntuhin, yung mga minahan ba na nag-operate na bago pa magdeklara ng mga transition minerals na ito ay hindi na magmimina. Imposible yan. Ibig sabihin ay madadagdagan lang ang kasalukuyang dami at lawak ng mga lugar na minimina sa Pilipinas kung palulusutin natin itong mga sinasabi nila ngayon na mga transition minerals na miminahin kaagad. Ibig sabihin magdadagdag lang ito. Sa region namin o sa probinsya namin ng South Cotabato, bukod sa Tampakan, meron kaming 17, meron kaming 17 large-scale mining projects. No, hinihintay lang nila ang Tampakan na mag-operate. So ganun karami at ang mga iba doon ay transition minerals na rin ang target nila. So naging magandang pangpasok nila ito. Nang ibig sabihin, binanggit naman siguro kanina sa input na ang pinagmulan lang ng transition minerals na ito dahil nga raw umiinit na yung mundo. No, umiinit na yung mundo. So kailangan na mag-transform na into solar powered ba o ano ba, gumawa na ng mga lithium na mga baterya para makapag-ipon ng enerhiya. Yung tinatanong natin palagi, saan mo kukunin yun? Magmimina ka pa rin. So ibig sabihin, tama ba yung magiging decision na tatawaging transition? Na ibig sabihin ay hindi siya tamang maging sagot doon sa naging problema. Nang tawag natin diyan ay mga false solution, no, mga false solution. Kaya ko binabanggit ito dahil yung mga kumpanya sa buong mundo, mga kumpanya ng pagmimina, ang dami nilang pwedeng gawin. No? Halimbawa itong Tampakan, pwede rin nilang ideklara na transition na naman ito, may transition something. Na ibig sabihin, pinakita kung gaano kadami ang mga mining companies na nagmamay-ari noon ng Tampakan Copper and Gold Project. Na iba-iba yung dala nilang mga diskarte. Okay, next slide please. Next slide please. So, sa kasalukuyan ay ganito yung naging itsura ng Tampakan, ng Financial and Technical Assistance Agreement ng Tampakan. Bakit naging matampok yung binanggit ko kanina sa pambungad na dapat bibigyan ng diin, bibigyan ng respeto at kilalanin yung karapatan ng mga bawat mamamayan at mga komunidad, ang karapatan nila sa paghindi sa magiging operasyon ng pagmimina. So the community rights to say no to a mining project, transition man yan o luma pa. Dahil yung karapatan na yan mula pa noon ay hindi na ma-materialize sa Tampakan Project. Ano pa kaya dito sa transition na naman na sinasabi? Ibig kong sabihin, hanggat walang pagbabago dito sa luma na klase ng pagmimina, no, walang ebidensya na maging bago din ang mukha nitong transition mineral sa na maging kalulusutan nitong pagmimina na pinoproject nila. Dahil pag tiningnan natin itong ang Tampakan, wala na siyang FTEA, expired na nga yung FTEA. No, expired na nga pero tuloy-tuloy pa rin sila, no, na ginagamit mismo yung mga kausap nila sa gobyerno para ma-issuehan sila ng extension daw ng kanilang FTEA. Pero alam naman natin na there's no such thing as extension na tinatawag sa ating mining law. Ang kanilang environmental compliance certificate ay noong 2017 pa na-cancel. Pero ni-restore noong 2020. Imagine kansilado.
kansilado, ibig sabihin, patay na yan, wala na yan. Pero simpleng ni-restore lang, walang paper trail, hindi mo nakita kung sinong pumirma, basta't ni-restore lang. Ang ibig nating sabihin ay sa transition minerals ba na pinag-uusapan, hindi na ba mangyayari ito? No, hindi na ba mangyayari itong mga nangyari din tulad na nangyari sa Tampakan at sa Nueva Vizcaya at sa Caraga Region at iba pang lugar sa Pilipinas na halos pareha din ng sitwasyon ng Tampakan mining. So ibig sabihin na walang garantiya yon, no? Hindi ibig sabihin na may pagbabago, kundi magdadagdag lang siya dito sa dating problema dahil una, ang laki ng problema natin sa political will ng gobyerno palagi at wala siyang kakayahan na ayusin yung mga kasiraan na kanya ring inaprubahan. Next slide please. So bakit ang isa sa pinakamaraming sektor na nagpapakita na umaayaw sa pagmimina, lalong-lalo na sa Tampakan at sinisigaw ngayon palagi na respetuhin yung kanilang karapatan na ipagbawal ang pagmimina sa probinsya ng South Cotabato. Yung palaging nag-a-assert ng kanilang right to say no ay itong mga farmers namin na ibig sabihin ba ay kung magta-transition mineral ka para lang masunod yung kapretsyo ng ibang bansa o kapretsyo ng mga ilang tao sa gobyerno o mga kumpanya, kailangan naming isugal ito. Kailangan naming isugal itong isang particular lang ito na lugar sa probinsya namin na nagpo-produce ng pagkain. Na ibig ko sabihin sa kasalukuyan ay kayang-kaya, no? Kayang-kaya mag-produce ng almost 74 million kilos of rice per year, no? Per year ang aming 7,500 hectares na irrigated rice land. Yung 74 million kilos na yan ay aabot ng almost 1.4 billion per year na economic contribution ng mga rice farmers namin sa ekonomiya namin, sa ekonomiya ng probinsya. Ngayon, ano yung kaugnayan diyan ng Tampakan? Malaki yung kaugnayan niya dahil si Tampakan Watershed, siya yung nagbibigay ng water requirement nitong 74 million kilos of rice. Na ibig sabihin, kailangan i-sustain ni Tampakan yung 20,000 liters of water per second para lalabas ang mga pagkain na ito taon-taon. Dahil kung hindi, maraming magugutom. Hindi lang yung South Cotabato, kundi yung mga probinsya din na nagre-rely ng pagkain nila sa aming probinsya. Ito sa isang particular na lugar lang ito ng South Cotabato. So, yung right to say no ng mga mamamayan ng South Cotabato, ito yung pinakarason kung bakit. Hindi na namin kailangan problemahin pa kung ano yung pinagsasabi ng iba na transition minerals dahil ayaw nga namin sa extractivism. Ayaw namin magpamina. Kung bakit yung nasa kaliwa po ay yan yung mapa ng munisipyo ng Tampakan. Tingnan nyo lahat yung naka-blue. Yan yung mga ilog, yan yung mga creeks, yan yung groundwater flow ng Tampakan Municipality. Ibig sabihin, hanggang sa pinakasentro ng munisipyo ay watershed yan, nagpuproduce yan ng tubig. So pag ginalaw mo lahat yan, malaking kasiraan yung mangyayari. Ito ay doon pa sa magiging economic impact niya. No? Okay, next slide please. Dito ay pinapatampok ko lang, gusto ko makita ninyo yung isang parte ng right to say no na ibig sabihin hanggat hindi nirerespeto ng gobyerno o ng mining company o kung sino man sa gobyerno ang karapatan ng mga komunidad sa pag-aayaw doon sa pagmimina ay tuloy-tuloy lang din ang mga susunod na naging resulta ng documentation namin. Ito, kung nakita nyo kanina, 6 na mining companies yun, yung nagmamari before. Ipapakita ko lang yung iilan kung ano yung mga nangyari before. Kung tingnan ninyo during the Western Mining Corporation, tingnan nyo yung issue. May mga issue na pero iilan. No, iilan. Pero naipanalo ng mga anti-mining advocates ito, nanalo tayo sa Tampakan, umalis yung Western Mining Company sa Tampakan, umalis sila,
nandito pa rin tayo. In terms of accountability ng kanilang mga naging issue ay wala. Walang naging accountable. Sa parte ng gobyerno, wala din naging accountable. Pero naipanalo natin. Yung susunod, next slide please. Next slide please. Ayun. So, oops, yung pangalawa siguro. Ayun, yun. Yan. So, yung pangalawa at pangatlo, pag-isahin ko na lang, pag tiningnan ninyo, merong Indopil at meron ding Xstrata, merong Glencore Xstrata na merging. So sa panahon na to ay kahit malinaw na ang posisyon ng mga komunidad na ayaw nga namin, so pinipilit pa rin. So ang nangyari, tingnan nyo yung mga issues na naman ulit, na doble. No? Na doble. At ganito yung kanyang impact, ganito yung naging response. So sa suma total, ay ganito yung naging resulta ng engagement natin. Pero naipanalo natin yung laban, umalis yung Xstrata, umalis yung Glencore. In terms of accountability doon sa mga issues na ginawa nila, wala pa rin. No? Walang naging accountable. So lalong-lalo na dito sa pang-apat. Next slide please. Yun. So, sa panahon na to ay Glencore na ang nagmamay-ari ng Tampakan Mining. At ganun din, yung right to say no pa rin ang ina-assert natin. Yung, ang munisipyo ng Tampakan, ang mga farmers ng Tampakan, ang mga tribo sa Tampakan at iba pang mga karatig munisipyo at probinsya, ganun din yung mga naging posisyon dahil nga nakikita na sa mga kumpanyang dumaan, ang daming mga nangyari. Pero tingnan mo, yung issues na sa panahon ng operation ng Glencore ay na-triple. No, na-triple. So nandito nangyari yung mga matinding patayan, maraming namatay, maraming encounter, no, ang daming military detachment doon sa area. So lumaki din yung naging epekto nito sa mga komunidad. Kung lumaki ang mga epekto nito sa mga komunidad, ay dumami din yung tumaas din yung antas ng ating pag-response doon sa kasalukuyang sitwasyon. So, ang naging resulta nga ay naipanalo natin ulit yung laban, umalis si Glencore, iniwanan niya yung mga naging resulta ng kanyang kasi si Glencore kasi nag-invest ng pera para doon sa mga paramilitary units na dineploy sa Tampakan. Siya din yung nagbibigay ng pondo sa armed forces na ma-assign doon sa area. Kaya nagkaroon ng tripling issue sa panahon ni Glencore na isa sa pinakatampok na naging resulta nito sa engagement ng mga community ay natalo natin si Glencore. So, naglabas ng statement si Glencore ng kanyang immediate stoppage dahil sa strong resistance ng mga indigenous people. Pangalawa, matindi din yung critic ng mga environmental experts natin doon sa kanilang environmental impact assessment at environmental impact statement. So wala silang naisasagot doon sa lahat ng mga critics sa kanilang EIA. Unfortunately, ay nag-order ang Malacanang na bigyan na yan ng ECC, kaya nailabas ang ECC nila noong 2013. So, yung 7 military detachment sa area ay na-dismantle, yung paramilitary ay na-disband din, at saka pero nag-iwan ito ng mga maraming namatay sa mga blaan na nag-commit na protektahan yung kanilang ancestral domain. So sa suma total, nanalo tayo sa Glencore, umalis sila, nandito pa rin tayo. In terms of accountability, wala. So ibig sabihin, kaya ko binibigyan ng diin yung right to say no dahil tumatagal ng tumatagal, dumadagdag ng dumadagdag ang suliranin ng mga komunidad. No? Meron na nga tayong dating sitwasyon ng pagmimina sa Pilipinas. Ang tanong dito, gaano ba kagaling ang gobyerno para ayusin ang mga gusot dito? Dadagdagan mo pa ngayon kasi yung transition minerals na pagmimina na sinasabi nila, hindi ito magbabawa sa kasalukuyang pagmimina. Bagkus, magdadagdag lang ito sa dami ng mga lugar na miminahin sa Pilipinas.
Ngayon, particular sa Tampakan, halimbawa, ganito, nagkapatong-patong na yung mga problema, nagkapatong-patong na yung mga issue na ipanalo man natin yung laban, in terms of accountability, walang nasisingil ni gobyerno o ni kumpanya. Lahat sila umalis. So, ngayon, dahil kami yung nandito ay kasama yung mga local governments na ngayon, kasama yung iba-ibang sektor, kasama na yung sa religious sector at mayroon din sa mga indigenous people sector, ay may kasalukuyan ngayon na itsura, no? May kasalukuyang itsura yung aming posisyon na pag-a-assert ng aming right to say no. Ibig sabihin nito, right to say no din kami ang ina-assert namin sa usapin ng transition minerals. Sa panghuling parte ko, next slide please. So, right to say no dahil una, sa unang issue, ang financial and technical assistant agreement ng Tampakan ay expired. At hindi namin kinikilala ang kanilang extension. Kasama yan sa right to say no na posisyon. Hindi ka pwede dito, wala kang permit. Pangalawa, ang environmental compliance certificate ay expired. Expired o binuhay yung patay na ECC. Hindi yan pwede dito sa amin. I-assert namin ang aming right to say no. Ang SMI ay nag-introduce na naman ng bagong method of mining sa kanyang bagong operation plan na labas doon sa kanyang ECC as planning tool niya. Hindi yan pwede dito sa amin. I-assert namin yung aming right to say no. No? Pang-apat, yung payments doon sa mga land rental sa individual na mga indigenous people sa loob ng kanilang teritoryo, na ibig kong sabihin ay nagbibigay ngayon ng milyon-milyon na pera yung mining company para ipambayad doon, at tingin namin doon, hindi yun bayad, ipansuhol sa mga tribo, no? Pansuhol sa mga tribo, kunwari para land rental ng kanilang ancestral domain. Ang issue dito, una, ay wala namang ancestral domain, lalo na't kadde, na may individual ownership. Sa parte ng Tampakan, nagtataka tayo. May individual ownership na naging basihan ngayon ng milyon-milyon na tinatanggap ng mga individual. Kaya sinasabi din namin, hindi ka pwede dito. I-assert pa rin namin ang right to say no namin. Dahil una, malaking gulo ngayon ang mangyayari sa lugar ng mga indigenous people dahil unang problema, paano mo masisiguro ngayon na talagang aalis sila sa area ngayong binigyan mo na sila ng pera? No? Isang malaking tanong 'yon. Panglima, kinakasuhan ng mining company o ng SMI ngayon ang mga local governments, lalo na yung local government unit of Tampakan. No, kinakasuhan sa ombudsman, kinakasuhan yung mga bagong ordinansang nilalabas, ayaw nilang magbayad ng buhis. Yung buhis na sinisingil sa kanila umabot na ng 397 million local tax yun. Kung talagang for the development sila ng mga host local government units, magbayad sila ng buhis. Pero sa usapin ng Tampakan, ayaw talaga nilang magbayad ng tax. So anong sinasabi mong development? So ganun kalabo ang kanilang klase ng operasyon. Kaya kasama ngayon ng mga LGUs na katabi rin ng munisipyo ng Tampakan, ina-assert din yung karapatan na umayaw. Ina-assert namin yung right to say no. No? So yung pampito ay dumadami yung mga retired AFP personnel, yung mga general na pinapasok ngayon sa Tampakan Mining. No, dumadami, napaka-significant niyan, no? So, ang naging epekto nito, gusto ko lang basahin isa to dahil last na slide ko ito. Ang epekto nito ay naipanalo nila, natalo tayo doon sa provincial ordinance na nagbaban ng open pit mining method dito sa probinsya, ay naparipil yun. So wala nang ban ng open pit sa South Cotabato. Naisahan tayo. Tinatanggap naman natin yon. Pero sa pangalawa, majority of the Blaan IPs ay accepted, ay tinanggap nila yung pera na bilang kabayaran doon sa land rental. Ang problema, hindi sila kayang paalisin o i-relocate mismo ng mining company mula sa kanilang lugar. So ibig sabihin, malaki ang problema ngayon ng mining ng SMI o ng mining company, paano niya paalisin ang mga Blaan, indigenous people sa kanilang mga teritoryo. Pangatlo, the local government of Tampakan ay yun nga,
ay maraming mga harassment cases na pinapile sa kanya yung mining company. At bilang pagtugon at bilang response natin dito, hindi lang ng CIEJ, kundi ng LGU kasama yung iba-ibang sektor, ay ito yung kasalukuyan naming ginagawa na paraan ngayon kung paano namin ina-assert yung aming right to say no. Kung paano namin ina-assert yung karapatan namin na pag-aayaw o paghihindi o pagbabawal ng pagmimina dito sa aming probinsya, partikular sa munisipyo ng Tampakan. Una, ang local government ng Tampakan ay nag-issue ng resolution noon pa para sa immediate stoppage ng mining operation sa Tampakan. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung resolution na yon. Pangalawa, ay nandun pa rin yung posisyon ng LGU na hindi siya magbibigay ng business permit sa mining company. Napilitan lang na mag-issue ng business permit ngayon dahil iniipit ng Court of Appeals yung munisipyo. So, ibig sabihin yung kaso ng SMI versus sa local government units, nanalo ang LGU sa Regional Trial Court. Ang pagdating sa Court of Appeals, doon tayo kinatay. Kinatay dahil hindi sila nagdesisyon patungkol doon sa kaso, pero naglabas sila ng resolution patungkol doon sa TRO. So doon sa TRO, sinasabi na, ikaw LGU, wag kang gumawa ng kung ano-ano laban sa SMI. So ginagamit yon hanggang ngayon. So alam nyo ba kung magkano lang ang binayaran? So sige, nag-agree ang LGU na magbayad muna at bigyan muna ng business permit si SMI. Doon sa sinisingil na 397 million na sinisingil ng LGU, ang binayaran lang nila ngayon ay more than 24,000 pesos. Malaki pa yung mga binayarang buwis na malalaking negosyante dito kumpara sa pinakahiganting mining company sa buong Pilipinas. No, 24,000 pesos sa loob ng ilang taon. So, ang mga sumunod dito ay ito dahil sa mga ina-assert na ito ay nasasaktan na ngayon yung mining company dahil naipasa na sa municipal level yung kanyang comprehensive land use plan na nagpapabor sa production forest versus sa mineral land. So sa Tampakan ngayon sa kanyang zoning ordinance wala nang mineral land. No? So ganung paraan namin nilalabas ang aming right to say no. Hindi ka pwede dito. Umalis ka dito, wala nang lugar para sa pagmimina sa munisipyo ng Tampakan. Ang panglima ay yung creation ng Marbel Buluan Watershed Management Alliance. Kasama ang Tampakan hanggang sa dulo ng Lake Buluan, pati mga munisipyo doon ay merong 124,000 hectares na coverage nito na sinasakupan ng 3 probinsya, 12 munisipyo at 2 syudad ay magdideklara na watershed area ang lugar na ito. Magkakaroon kami ng pagpipirma ng Memorandum of Agreement sa susunod na buwan ng Nobyembre para matapos na ang usapin na ito. So sa ngayon ay meron na lang iilan na mga local government units ang hindi nakapagbigay ng kanilang resolution na magbigay ng karapatan sa kanilang mayor o gobernador na pumirma sa Memorandum of Agreement. So isa yon ang declaration ng Marbel Buluan Watershed ay isa yon sa naging manifestation din namin doon sa aming right to say no. Ang sumunod nito ay yung technical and economic and academic studies on the area that will be affected by mining. Technical and economic dahil ibig sabihin ay mas tinitingnan namin ngayon yung benefits ng kasalukuyang sitwasyon ng aming mga katubigan at mga taniman na pagkain. Dahil halimbawa, doon sa binanggit ko lang kanina na more or less 7,000 hectares na irrigated rice land, taon-taon ito ay nagbibigay ng 1.4 billion actual. Pero itong lahat ay mawawala kung mag-operate si SMI. Ngayon kung mag-operate si SMI, ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang mga promises, ang daming benefits na binabanggit. Ang tanong, kailan yan? So ibig sabihin, statement yon versus facts ngayon na sustainable at pwede pang ma-develop at mapalaki. So yun, bago magpanghuli, ay 90% ng local government units ngayon na affected ng Tampakan mining ay malaki ang
magiging panalo natin dahil karamihan sa kanila ay hindi na mag-i-endorso ng Tampakan Project, no? At pangwalo, kung wala nang ban ng open pit mining sa probinsya ng South Cotabato, ang probinsya ng Davao del Sur ay naglabas ng provincial ordinance na pinagbabawal nila ang paggawa o pagpapatayo ng mga dams sa loob ng probinsya mismo. Dahil si SMI ay kailangan niyang gumawa ng dam sa loob ng probinsya ng Davao del Sur para sa kanyang tailings storage facility. So hindi niya na pwedeng gawin 'yan. So ang naging resulta ay yung mga local government units consolidation ay nag-consolidate din ng kanilang mga sarili against the mining project. Siyempre may resulta 'yon. So the mining companies now ay nagiging agresibo sila sa kanilang assertion. Kaya nga ginagamit ngayon yung mga retired na generals. Kasama na rin doon yung pangatlo na isipin mo dito, yung naghaharas ay mining company, yung inaharas niya ay local government. Nandun pa rin tayo, kasama tayo din sa nahaharas, pero mas matindi yung sa local government dahil nga sa mga lokal na batas. So, sa ngayon, sa level ng accountability, mas natuto na tayo doon sa mga nakaraan. Natuto na tayo sa mga eksperyensya sa Glencore at iba pa. Gusto nating may mga managot ngayon. Kaya nag-uumpisa na tayo din doon sa mga legal plan at nag-uumpisa na rin ng kahit yung mga local government units ay nag-uumpisa na rin sa mga legal plan. At matindi na ngayon yung naging koordinasyon between the LGUs, between the civil society organization at mga iba pang organisasyon sa iba't ibang probinsya at nagkakaroon ng mga pagtitipon para mailinaw at mai-assert pa rin yung ating right to say no. At sa ngayon, nililinaw namin na sa usapin ng Region 12, sa usapin ng Soxargen Region ay hindi papasa sa amin yung bagong muka ng pagmimina na pinangalanan lang ng transition minerals. Dahil una, walang kakayahan ang gobyerno na panagutin ang mga nagkasala. At walang kakayahan din ng gobyerno para protektuhan yung mga naging biktima ng pagmimina, yung mga naging biktima ng human rights violations doon sa mga komunidad na pinagmiminahan. So hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung mga issue. Wala tayong nakikitang nakulong, wala tayong nakitang kung ano man. So hanggang ngayon ay sinasabi, so yun na yung pinaka-last ko na slide. So hanggang ngayon ay sinasabi natin na hindi sagot ang transition minerals sa kasalukuyang sitwasyon ng pagmimina sa Pilipinas. Ang usapin ng transition minerals ay magdadagdag lang sa kasalukuyang bigat at suliranin ng mga nagiging biktima ng pagmimina. Yun lang lahat at magandang hapon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Thank you, Sir Rene. Sir Rene, please stand by for our question and answer portion, a very short question and answer portion. We would like to thank all our community partners. Sila po ang ating mga partners sa aming Publish What You Pay project, social bonds project on clean energy and empowered communities. And I think we only have 2 questions in the chat box. I think the first one is for Angela. And then the second one is, I think, was already answered by Sir Rene's presentation. So the first question says, if the deep sea mining is included, or the minerals from the deep sea mining is included in the scoping study. Angela? Hi, thank you so much to all our amazing presenters. Those were really incredible stories and insights. In terms of the deep sea mining, it was only briefly mentioned in one line to ensure that we need to be monitoring deep sea mining efforts, especially in the Philippines, because recently the International Seabed Authority has come to do a capacity building workshop in Manila a couple of weeks ago that Membon had attended. And so there needs to be a scoping study, and civil society and communities need to start to become capacitated in terms of deep sea mining, because it is an evolving threat with very limited knowledge currently
on its impacts in the Philippines. Thank you. Thank you, Angela. And Ren, may isang tanong Oo. lang, kung sino nang nagmamay-ari ng Glencore ngayon, ng SMI ngayon, mayroon pa ba daw hawak na 62% ang Glencore? Baka paki-clarify na lang kung sino na ba ang Okay. mga may-ari? Okay. Ang kasalukuyang may-ari ay si Endupil, no, si Endupil. Hanggang ngayon ay walang lumalabas na paper trail with regards doon sa naging status ng Indupil. Yung Indupil kasi ay Australian listed siya na mining company. Ngayon, noong si Alsons ay benenta niya ang kanyang share na 5% sa Indupil. Ang alam natin noon, ininvest nila ito doon mismo sa loob ng Indupil. Hanggang sa dumating yung pagkakataong na nakahanap siya ng mga kakampi, ay ito nga ay yung mga conglomerates na rin sa Pilipinas, ay yun, kanilang binili yung buong Indupil. So hanggang ngayon, hanggat walang papilis na lumalabas na si Indupil ay Filipino-owned mining company, tinatrato natin na si Indupil ay Australian-listed mining company na baka pwede rin kaming magpatulong sa pagpapacheck nito. Na ang lumalabas, kung Australian-listed mining company siya, ang nagmamay-ari nito ay yung 5 conglomerates ng Pilipinas na mga rated din na mga human rights abusers. Una ay ito si Alcantara nga. Pangalawa ay si San Miguel Development Corporation. Pangatlo ay si SM Prime Holdings. SM yung may mga may-ari ng malls. So, pang-apat ay si PLDT Prime Holdings, si Pangilinan yung may-ari ng Felix Mines. Yung panglima na alam natin kapapasok lang ay yung si DMCI o si David M. Consonghi Incorporated. So 5 conglomerates ang nagmamay-ari. Sa ngayon, totoo na 100% Filipino-owned, pero alam natin na itong mga incheck na ito ay hindi magsusunog ng pera ito na isusugal sa tampakan operation dahil malaki yung kanyang capital requirement. Kaya naghahanap sila ngayon based din doon sa pronouncement nila last month yata yon na mag-ooperate na sila by 2026, pero sa kanyang third or fourth paragraph ay sinabi niya doon na even until now we are still looking for the investors. So hanggang ngayon naghahanap sila ng mga investor. So ini-expect natin na merong papasok na naman ulit na mga foreign investors sa Tampakan project. Nalaman natin last month din na may pumunta na mga Australiano dito sa Tampakan Mines. Hindi natin alam siyempre kung anong pinag-usapan, pero bahagi ito ng kanilang paghahanap ng investor sa lugar. Yun. Ang isa pa ay meron tayong preparations din ngayon na ginagawa para sa paggawa ng international advisory patungkol sa Tampakan na i-address natin ito doon sa mga international mining companies na wag na kayong mag-invest sa Tampakan mining. Dahil kung mag-invest kayo dito, so ito yung sitwasyon ng Tampakan, ganito yung mga violations niya, ganito yung kanyang mga hindi ginagawa, ganito yung posisyon ng mga local government units, baka tulad ng Glencore ay malulugi lang din yung mga pera ninyo. So yun, nandoon na tayo sa trajectory na yon bukod sa mga legal cases na piniprepare. Thank you so much, Ren. And now for more, if you have more questions, we are very much willing to send you answers. So you can send it to our email. We will share our email ad later of Bantay Kita, and we can also direct you to the contact details of our sharers if you want to have a very specific questions for the community. And for now, for the last panel question to our panelists, we would like to hear from Kuya Edgar, from Ate Nelia, who are still here. And also, lastly, for Rene, to answer this question. From your experience of hosting large-scale transition mineral mining, what is your definition of justice within the just energy transition? Or sa Filipino,
base sa personal na eksperyensya ninyo bilang host community ng malalaking kumpanya ng mina, ano ang mga kailangan para masabing nabibigyan ng hustisya ang komunidad sa proseso ng energy transition o ang malawakang paglipat sa renewable energy? Pwede po ba tayong humingi ng sagot from Kuya Edgar? Kuya Edgar, nasabtan nimo ang pangutana, kuya? Base ko no sa imo ang kaugalingon nga eksperyensya, isip host community sa pila ka mining companies din sa Loreto. Unsa may sa tan-aw nimo ang mga kinahanglan o mga importanteng butang aron maingon nato nga nahatagan og hustisya ang mga komunidad sa isgutanan sa just energy transition? Para sa ako, ma'am, siguro ang usa sa atong ikapanana nga ang among mga reklamo matagaan og pagtagad. Sana ang among problema nga angkod karon wa na masulbad. Unya bisan pa sa dili lang sa amo sa mga kasikbit namo nga mga barangay mao sabi ngon ana unya daghay mga reklamo bahin sa kanaang mga benepisyo unta nga madawat sa mga katawhan nga wa mahatag nila o sa kumpanya. So naapay ilang mga bayronon nga wa pa sila makabayad. So dili gyud sila kuan nga pila ka tuig nang naapay nakabinbin nga mga bayronon nila nga wa pa nila mahatag yun. Bisan pa sa mga scholarship, pila ra ka buok ang naka-appeal. Unya ang mga livelihood. Bisan nga ni kami sa among asosasyon, ma'am. Wa pa gyud mi katilaw. Bisan ka isa, wa pa gyud mi katilaw. Mao na nga para sa ako bias gid kayo ni ba? Nga kami mooy na dak-an sa epekto sa kadaot. Unya ang among gikinahanglan nga madawat unta na namo wala. Unya wa matagay og pagtagad. Kay numdum kadtong nangatutag province, ma'am, nga akong gipabati dito ang problema dito sa taga DNR. Din unsay yang istorya, ningon siya nga ako lang ipasusi. Ngani gusto siya nga kadtong ningon siya nga mukuyog sa panahon sa pagsurvey pero walay tao, nagahulat ta wala. Walay ning uban. So unsaon nila pagkakita? Unsaon nila nga masolbad ang among mga paabot nga mga problema nga mismo sila dili mo uban dito sa area nga atong nakita. Kita ra may nakakita, ang sila wala. So mao na ibot pasabot nako nga dapat siguro kana sila nga mga bahina matagaan gyud nila og pagtagad. Kay daghang salamat, ma'am. Thank you kaayo, Kuya Edgar. Pwede maminaw sad ta kung naay kabahin nga mahatag si Kagawad Nelia. Kagawad Nelia, pwede ba kamo tubag? Kagawad Nelia? Can you please unmute, Kagawad Nelia? Sana mo sila ko mo sa rin. Nya kayo mo istorya, pwede ka? Ano sa mga subject niyo? Introduce. Yes, sir. Kagawad Nelia, may hapon. Murag maputol-putol. It seems like Kagawad Nelia's connection is very weak at this time. May we move on now to Rene to answer the question? Hello, Sir Rene, are you still here? Yeah. Nandito pa po. Sir Rene, before you answer, Kagawad Nelia, pwedeng mahimo nga i-chat ra nimo imuhang tubag para ma-document nato later. Daghang salamat, Kagawad Nelia. Okay, Rene. Okay. Salamat. Rene. Una ay doon sa usapin na patungkol sa magiging just. Ito kasi kung minsan ay ginagamit din bilang full solution dahil una, magkalinawan nga tayo kung pareho tayo ng pagkaintindi sa termino na o sa word na just. Ano sa Tagalog yan? O sa Bisaya? Justisya. No? Justisya. Ang sarap lang pakinggan kung English. Just.
Pero yun nga, pareho ba tayo ng pagkaintindi sa ibig sabihin ng hustisya? Dahil kung pareho tayo ng pagkaintindi, teka muna, kaninong definition ng hustisya yung sinusundan ng gobyerno o ng mining company kung gagamitin nila ito? Dahil yung karapatan ng bawat mamamayan doon sa kaniyang pang-ekonomiya, no, doon sa economic, social and cultural rights ng bawat isa ay napakalaking halaga nun. Ang laki ng halaga at matagal na natapos na lang yung mining operations, yung mga violations dito sa economic, social and cultural rights ay niwalang isang nabigyan ng hustisya. Pangalawa, doon sa mga nagiging biktima nito, doon sa mga umaayaw na napapatay, umaayaw na nakakasuhan, na hanggang ngayon ay wala ding hustisya. Dito sa mga naging memorandum of agreement between the community and the mining company, doon nga sa sinasabi ni Kuya kanina na pagkatapos nilang pumirma ay hindi na sila binabalikan. Kung yun yung pagtingin natin sa klase ng hustisya na ginagamit natin, yung ginagamit na mining company ang kanyang puwersa, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at mga impluwensya, mukhang hindi tayo magkapareho ng pagkakilala sa usapin ng hustisya na pag inuusapan dito sa just transition, no? So kailangang malinaw dahil kung gusto man natin magkaroon ng just transition na tinatawag, kilalanin ng gobyerno at ng mining company ang right to say no ng bawat mamamayan. Dahil kung hindi mo irerespeto ito at tuloy-tuloy ka pa rin, walang tinatawag na just, no? Walang tinatawag na just transition. Ibig sabihin naging uso lang ito ginagamit lang na pang-uso. So sa totoo lang, hindi nga nila masunod yung simpleng memorandum of agreement between the mining company and the community na nag-host. Papasukin pa nila itong just transition na tinatawag. Lulukuhin na naman tayo ulit. No? Ganun kalinaw, ito ay malaking panluloko sa atin. Maraming salamat. Thank you so much, Ren. And we would like to thank all our participants for joining us this afternoon. If you have more questions, you can reach Bantay Kita sa email po namin at sa Facebook account. Please feel free to send your questions. If you have more questions to Angela, we would be very much willing to answer that. And this Bantay Kita Scoping Study and Community Panel on Transition Mineral Accountability webinar has been brought to you by Bantay Kita with strong support from Publish What You Pay International and Father Saturnino Orios University. We would also like to thank our local partner in Dinagat Islands, Phil Grassroots, and our local communities from Barangay Esperanza, Barangay Panamaon in Loreto, Barangay Imelda in Tubahon, and of course, Barangay Albor in Libho, province of Dinagat Islands. We thank everyone for joining us today for these critical conversations as we continue to pave a shared vision of what transformative natural resource governance looks like for our future. And a reminder that this webinar has been recorded and will be posted on Bantay Kita website for anyone to watch. And give us a couple of days to get it posted. Maraming salamat. And we also thank Oxfam Pilipinas for joining, 1111, lahat po ng umattend ng mga local partners natin and members and international partners. Maraming salamat po and please take good care. Maayong hapon. Salamat po. Salamat. And also to all our civil society, MSG members and board members who are here, maraming salamat po. And we also have RTC CFC Voices Network Philippines. Thank you so much. Okay na. Thank you po.